Okay. Hey everyone. Okay, on yung mic. Hello. Okay na ba? Yes. How is everybody doing? What's up, guys? Before we start, of course, we would like to thank our sponsor for TBH, Seiko Philippines. Sobrang happy ko sa watch ko for this month. Yeah. It's the Pink Presage. No? Happy ko din sa watch ko because number 1, I love the chronograph. Number 2, green is so underrated, guys. Look at that. Look at that. Super nice. Pwede mo tawaging Hulk, pwedeng Starbucks, whatever it is. Starbucks? Oh, black and green. Loko, so cute. Ayan o, sobrang nice. And then, oh, by the way, this is the SSC. Kaya mo yan. SSC what? SSC. I just know this one is my Presage. So, I already have this, pero in light blue. Yun yung first ever yan din yun. gift ni Mikey sa akin na watch, na Seiko watch. The light blue one. So, honestly, sa mga sis ko dito, sabihin ko lang, if you're looking for a first watch na versatile, na pwedeng formal, pwedeng everyday, ito talaga. Like, ginagamit ko pag events and then on casual days. Tapos, madami silang color ng, what do you call this? Dial. Yep. But this one is hard to find talaga. Talaga? Oo. Yung sa akin, guys, alam niyo naman, ang favorite ko talaga is the Panda. Where's my Panda? Here's my Panda. Ayan, alam niyo naman, ang everyday watch ko, ang Panda natin. It's the same watch, iba lang yung dial. This is Starbucks. SSC 933. Okay, and then Panda. So, I love yung watch ko nga, yung Panda ko nga, everyday watch ko. So, obviously, this could be a potential everyday watch as well. 39 millimeters, tapos solid yung chronograph, hindi mo kailangan i-wind. So, guys, as always, Seiko Philippines, thank you very much. Yun. And ayun. So, anong ganap? Guys, if you're if you're wondering bakit parang gloomy or like ang ano na ng mood. Like, kasi alis na siya, guys. So, hinahabol namin to. Kasi I'm gonna go tomorrow morning. It's already 10 p.m. Actually, dapat bukas namin gagawin to. But, since hindi natuloy yung alipin day namin, na pinaaga na yung flight nila to Palawan. Yeah. Kasi nandun si Mika tsaka si Jenny. So, she's gonna be in Palawan for the next 5 days? Yeah, 4.5 lang. Is that the longest na we've gone not see each other? No, I went to La Union. Di 5 days ba yun? Hindi, parang 3 or 4 lang yun. 4 days ata. Iba ito yung longest. Ang arte ni Mikey, feeling talaga to. Pero siya din nagsabi sa akin, pagbalik ko na ng La Union, I feel like we need that every now and then. Tapos sabi niya sa akin, I'm free daw. Kala mo naman, puro trabaho naman ako dito. Ang dami kong trabaho. Babe, lagi yan, pag wala ako, talagang meron siyang out of the blue. Baka wala kasi nga may trabaho nga ako eh. Although, I will say this, I am very excited I've been excited to come home after Frontline kasi inayos yung sala namin ni Architect, sanay naman siya, ni Architect Angelo Blay. Diba? Angelo Blay of Nuvion PH. Inayos na yung sala natin, guys. So, bibigyan namin kayo ng tour pag medyo naayos na rin yung studio. Anyway, bigyan mo naman kami ng credit ng sister ko. Alam mo kung bakit naayos yun? Kasi tinanggal namin yung kalat. Inayos din namin yung kalat. Yun din. Sige. Kinuha mo pa kay Architect yung ano? No, si Architect talagang ongoing. Pero kasi babe, if you will look at it, yung talagang work nilang Architect, nag-start na siya sa studio, so sa room ko. Next, balik nila yung sala. So, yung mga nilagay namin doon, yung mga na-purchase na namin ni Mikey. So, anyway, temporary lang siya, pero nakaayos. So, I've been very excited to come home and honestly, when CK leaves, yung table. Honestly, yun lang gagawin ko talaga. Tatambay ako sa sala, mag-workout ako, tatakbo ko, tapos magtatrabaho ako. Yun lang talaga. Ang saya ko talaga sa sala. Thank you very much, Architect Angelo, for the sala. Sobrang saya ko doon. Although hindi ako makabili ng PS5 kasi pinagbawalan ako ng PS5 ng jowa ko at saka ni Architect. Pinagbawalan po nila ako bumili ng PS5. Ang daming nag-agree sa amin na hindi magandang lagyan ng PS5. So, ba't hindi ka dito maglagay? Okay, the titos will understand. Iba pa din
yung nagpi-PS5 ka sa sala, sa sofa, relax, upo ka, harap ka sa... versus nakahiga ka. I'm sorry, but it's just different. Hindi nila maintindihan yun. Pero to the real titos, naintindihan yung sinasabi ko. Pero pwede ko rin naman pag-isipan, kung kukuha man ako ng PS5, dito kayo sasaksak sa TV na to. And then, sometimes, pag wala si CK, lilipat ko lang, tapos ibabalik ko dito. Pwede naman balik-balik, di naman niya malalaman. Anyway, Subukan mo tatanggalin ko yung TV ko yun. Legit, sige, saan mo lalagay? Yung TV. Iuwi ko sa amin, lalagay ko sa bahay. So, sige, bibili ako bagong TV. Oo, kaya mo naman bumili ng TV sige, pag bumili ako bagong TV, may PS5 sa sala. Sige, go. Hindi mo na lang makikita dito ever. Sige mo. Talo talaga tayo, guys. Kasi masyadong cozy, masyadong homey yung sala ng studio. So, sabi ko sa kanya, since yung rooms dito, dalawa yan usually. Talo talaga tayo, guys. Sige na. Makinig ka muna. So, dapat, yung sala, yung gitna na itong room niya and room ko should be the common area. Because I'm not here naman parang... Yung common area, pero siya lang nasunod. Pero bakit? Meron ba akong nilagay doon na gusto ko? Ha? Yung sofa? Kailangan mo ng sofa, di ba? Yung TV. Wala kang nilagay doon na gusto mo? Wala. Sige, sayang yan. Ano nga? Alin nga doon? Lahat yun kailangan. Anyway, so yun lang gagawin ko pag umalis si CK. Tatambay ako sa sala. Excited ako doon. Tsaka mag-workout. Guys, I've been into running sa mga nagtitito runs dyan. Shoutout sa inyo lahat. Na-enjoy talaga ako mag-running ngayon. Shoutout din kay Coach Paul Ericta. Guys, yung pace performance na tinatag ko lagi sa stories ko. Siya ang nagbigay sa akin ng program na hybrid na may takbo tas may buhat. So excited ako ngayon. Meron akong sinusunod na program sa takbo. First time ko yon. Good job. So kanina nag-intervals ako. Tapos rest ako bukas Wednesday. And then on Thursday kasi tatry ko na yung 30 minutes. 5 kilometers. Sana magawa ko. Pero yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Good job. Ako. At saka mga pamporma pala guys. Sorry. Pamporma ng running. Ang dami na. Nag-shopping spree ako the past week. Not gonna lie. Sumobra yung tights ko. Bakit sumobra? 5 na ata yung tights ko kung 4 times a week lang ako nag-work, nagtatakbo, tapos 5 yung tights ko. Which by the way, hindi pa matatapos yan kasi malamang may tights pa galing sa on. Tapos yung jacket ko, ang dami. Yung jacket ko, not gonna lang, ang dami. 7 na ata. Hindi na lang na ako magsasalita pag purchase. In fairness, babe, you have to agree with me. Sa lahat ng naging face ko this past few months, ito yung pinakamura. Hindi. Ito yung pinakamura. Babe, yung shoes mo, meron pa din, nung time na nag-hoard ka ng shoes, mas mura yun. Mahal yun. Shoes? Babe, hindi Wala na shoes binibili ko nun. Mas mura to? Oo, mas mura to. Kahit Mag-ilan na jacket yung lang. Dalawa. Magkano yung jacket? Jacket. What? 1.5? Anong 1.5? Excuse me, Uniqlo, yung mga Nike. Okay, ang mahal ko lang na binili is yung isang tights ng Nike, tapos yung isang jacket ng Nike. Yun lang. Ay, 2 jacket ng Nike. Ay, hindi, isa naka-sale, Yun lang. Tights na mahal, tsaka jacket na mahal. Yun lang. Pero dadagdagan natin yan. Pero yun lang ang pinagkakaabalan ko yun. Ginaganahan nga kasi ako tumakbo pag maganda yung forma ko. Tsaka ginaganahan din talaga akong magising because of the sala. Walang lokohan. Kasi tatayo talaga ako, tapos nakakupo ka doon, inom ako kape. Sayo talaga sa sala. I'm so proud of you. Sayo talaga sa sala. Anyway, so yun. Nagpapanga kami. Yeah. Ay. Bakit? Wala lang. Nagpapanga kami. Pagkatapos magkasakit ni Sisi. Oo, music fest. Actually, lala nun, like after ko magkasakit, nag-ayos kami dito. Like, parang 2 days. May 1 day pa na parang wala talagang puyat na puyat ako. Parang 1 hour of sleep lang. And then, nag-ayos dito. And then, after that, naghabol ako ng work. Tapos, yun yung sinasabi ko now, which is super sad for me kasi, ang lala na nung effect sa akin ng puyat. Ano ba effect sa'yo ng puyat? Masyado kang nalata na hindi mo alam, babe. Hindi nga masungit ka naman talaga before. No, it's not that. Ano? Di ba sumasakit na yun dito sa likod ng puyat ba head yun? ko? Puyat ba kagabi na naman? Oo, I slept at 2 a.m. Puyat na naman pala siya, guys. Tapos malamang puyat na naman siya sa Palawan. So, naku po! Tapos, bubora tayo next week.
Why do you, minsan kasi, ito yung struggle ko ngayon, kasi, sige, yung explain. schedule ni Mikey, meron siyang established na maaga siya gigising, ganyan-ganyan, maaga siya matutulog. And, every time, malalaman niya na nagpupuyat ako. And by the way, napuyat ako kagabi kasi naglalaba ako ng damit. And before that, I had to go and shop for last minute mga Tapos damit. nag-pumper, siya, nails, lashes. Yun nga, baby, yun nga yung point na parang sometimes hindi niya gets yung mga reason bakit may mga hindi ako nagagawa, ganun. Tapos parang sa kanya, it doesn't make sense. Hindi na naman. Parang, no talaga. Like, alam ko naman na hindi lang si Mikey yun. Like, some guys, they think na parang, why can't you do it? Ayun! So, there was this time, I was with Mika, our manager. And then there was a day na talagang lahat ng kailangan namin sa pag-aayos ng siya sa condo niya, ako sa studio ko. Nagawa namin in a day, kaya namin magbuhat ng sobrang dami. Si Mika meron siya ng Dyson, meron siyang mga pans, meron siyang hawak niya ako, meron ako ng mga plants, ganon. Like, ang girls, kapag lumabas yan, and kapag nag-set yan ng schedule, na gagawin nila lahat in a day, gagawin nila lahat in a day. Tapos ang guys, pag inutusan mo, okay, pumunta ka muna ng True Value, tapos pumunta ka ng supermarket. Laging sagot sa akin ni Mikey, di na kaya yan. Masyadong madaming ginagawa, hindi ito kaya kasi, ng time. Tapos, ganun din daw si Andy. Time out. Ito nga kasi yan. Ang lalaki may routine. Or at least ako, sa mga tito dyan, may routine tayo. Kunyari, routine ko. So, umaga mag-workout ako, tapos afternoon kakain ako, and then free ako sa hapon. Because you don't make time for other things. Yun nga sasabihin ko. So, kung may routine ako, so, hindi ka pwedeng utusan. Pwede ka utusan. Doon sa open time ko, open time. May so, open time ko ako. pa, paano kung namamaho na yung kondo tapos wala ako dito, tapos... Hindi mamamaho yung kondo. Guys, so, isisingit mo ngayon. Ito, baliktad lang. Ito na pala eh. At least kami ni CZ. Wag na kayo. Hindi ko i-generalize. Ako, may routine. Tapos isisingit ko sa gitna yung mga kailangan kong gawin. Kung may trabaho ako, obviously, kailangan yun, di ba? Pero may routine ako. Si CZ, ika-cancel lahat kung may kailangan siyang gawin. Tama, mali. Hindi ko kina-cancel lahat. I mean, you will free up a day for that. Sa kanya kasi talagang honestly, well, obviously, ang priority talaga ni Mike is priority niya working out. So, pag hindi ako nag-workout and hindi niya na nakikita sa schedule ko, talagang tinitingnan niya lahat yung ginagawa ko. Pinapabayaan kita. Pag ikaw nga nagsasabi hindi ka mag-workout, bahala ka. Hindi naman kita sinasabi mag-workout. Alam ko, pero it's the difference nga of kung ano yung gusto mong gawin tsaka yung mga gusto kong gawin. Kaya nga. Which, sa'yo, hindi mo gets na parang... Hindi, pero huwag ka magigilty kung hindi ka nakaka-workout. Well, hindi naman kita sinisi... Babe, hindi ko sinasabing sinisisi mo ka. I'm just saying, sometimes, hindi niya nakikita. Kasi like, babe, ganito yung nangyayari yan. Like, nakakainis kasi minsan. Na parang, di ka mag-workout. Bakit? Ba't di mo gawin bukas? Bakit ganito? Bakit ganyan? Parang ako, what? Well, at the end of the day, magkaiba lang ngayon yung, kumbaga, ako kasi honestly, guys, I'm also working out to create content. So, I see it as a way to work out. Because, trust me, if I worked out without creating content, sobrang mako-conscious ako na yung umaga ko, binibigay ko dun. Because alam niyo naman ako, alipin ako ng salapi. Work will still come first. So, yes, I'm working out, but I'm making content out of it. That is why kampante ako na yung mornings ko productive in both nakaka-workout ako and nakakatrabaho ako. Now, kung bigla ako may trabaho, like on Friday, meron ako morning show, hindi ako makaka-workout noon. Pero, yun yung difference. Because her content, minsan dito siya sa studio niya, tapos may mga kailangan siyang gawin for brands, ganyan. Ako, sinisingit ko dun sa workout. So, hindi ko talaga siya sinasabihang mag-workout. At saka ako, nag-workout naman lang talaga ako because number 1, gusto ko nga bumalik. Number 2, makakagawa ako ng content. So, hindi rin ako nag-workout nang nag-workout. Nag-work pa din ako during the workouts. Diba? So, yun yung difference. Tama, diba? Oh, see? Sa
Ayoko na. Nakakainis. Nakakainis. I-explain niya, tapos sasabihin niya, nagigets niya, pero when he asks, hindi naman talaga. Hindi. Alam mo, ito kasi, baby. Sometimes it's a matter of asking. No. If you tell me kasi na hindi ka makaka-workout, okay na yun. Done. Pero minsan kasi, ang ginagawa mo is, nagko-complain ka na hindi ka maka-workout. Doon ako syempre parang, since you're complaining or since you're venting na hindi ka maka-workout, ano ba ang trabaho ng boyfriend? Wait, ano ba trabaho ng boyfriend? Is, okay, hanap tayong paraan. Okay, babe, ano ba schedule mo? Ganito, ganyan. O ba't di mo na lang gawin ito bukas para maka-workout ka? Sometimes. But if you just say na hindi ako makaka-workout today, okay, bahala ka. Kasi yun yung desisyon mo. Pero ang pinaparamdam mo kasi sa akin is, hindi siya desisyon. Hindi ka lang talaga maka-workout. Babe, sometimes kasi also, when girls vent, they just want you to listen. Yun lang. Kasi alam mo naman na lalaki, fixer kami, di ba? Kumbaga, pag may sinabi ka, ano nga, isin natin. Like, kanina, sabi niya... So funny kasi I saw this reel the other day na parang, or parang this TikTok, na parang there was this frustrated guy, abroad sila, so, couple content creators sila. So the guy was like, sometimes, parang it's a message to the guys, sabi niya, sometimes when a girl is venting, you just need to let her vent. Okay, anyway, so, ayun, si Mikey super into running siya, which is, ang ganda naman, like, ang dami, pati mga sissies, nagjo-join na din sa kanya. And then for me, since mas excited ako ngayon sa mga travel, mas nagfo-focus ako sa kanya ngayon. Like, talagang, parang bumili ako ng bagong camera for that. Like, bumili ako ng Instago 360. Tapos, now, inaaral ko kung paano ako makakapag-vlog. Like, mostly parang siyang travel vlogs. Kasi 3 trips pa lang naman yun. Hindi pa naman siya super big. But, traveling kasi, it's something na matagal ko nang gustong gawin. And like, tomorrow, super exciting nun. Kasi, first time ko magpa-fly. Like, kahit 1 hour, 20 minutes lang. First time ko magpa-fly na ako lang mag-isa. Tapos, going to the resort, going to the accommodation, mag-isa lang din ako. Mga 30 minutes lang. Mga van lang naman siya. But, wala lang. It's just, yun yung feeling na matagal ko nang gustong gawin, na yun yung nakaplan ko parang since 2022 pa na like ma-feel paano mag-travel alone. Well, obviously, hindi pa to yung full-blown na solo travel feeling or like experience. Pero yung just to go to the airport, mag-isa ka dun mag-aantay, or like mag-isa ka dun sa plane, sobrang exciting siya for me. So, yun, yung focus ko or like yung attention ko now, I'm super duper excited about the travel, lalo na yung lahat sila basically, hanggang yung out of the country next month. Tapos, exciting din yung next month na yun kasi shopping feeling ko, si Mikey agenda niya shopping, ako Disneyland talaga. And at the same time, this time na magta-travel kami, I'm gonna try to make an itinerary. Kahit itinerary naman tayo ng Thailand Nung Thailand, nagka-itinerary tayo kasi meron tayong friend doon. Wala ba tayong itinerary pumunta doon? Wala. As in, wala talaga. When we went to Thailand, guys, parang sabi ko talaga noon, as in, first day namin, kumakamot na talaga ako ng ulo na parang, wait, oh my God. Kasi hindi niya makukuha sa akin yung itinerary. Kasi, obviously, hindi. So, nung nag-message siya sa akin na meron siyang friend na doon na nakatira, sobrang thankful ako sa kanya. Like, buti na lang, babe, no, may friend ka. Tapos yung friend pa niya, they were super, super nice na talagang inikot nila kami sa mga outlets, talagang dinala nila kami doon sa isang parang cafe or para siyang kainan na sikat sa mga locals. Yung talagang malalaman namin yung mga Tapos, sila din nagturo yung mga mode of transportation. Tapos, after nun, parang yung itinerary na nabuo ko sa isip ko, yun pa yung nagawa namin after ma-meet yung friend niya. Which is, okay lang din. So, this time, wala akong alam na kilala na. So, gagawa nga na itinerary? I'm gonna try to make an itinerary. Not gonna lie though, this would be the first time. Well, second time lang na yung mag-travel. Pero personally, first time na mag-travel ako na gagastos talaga. Oh. Kasi nung nag-Thailand kami, I mean, that was before TV. That was before Frontline. That was before everything really clicked in a way that it is now. That was before TVJ. That was before everything.
So, medyo kuripot pa ako. Admittedly, noong Thailand, kuripot pa ako noon. Ngayon, feeling ko. So, I'm excited to be able to travel na hindi nagbibilang. Na hindi nagbabudget. So, excited ako sa Hong Kong pa. Oh. Because when we were in Thailand, obviously, may mga stores doon na wala dito. So, I wanted to go in, I wanted to check. Tsaka parang feeling ko noon, doon mas hindi kami parang ma-judge if wala kaming bilhin. Like sa Thailand, kasi hindi naman, like, hindi shopping place. Kumbaga, hindi kami masyado magkakaintindihan na SA, mga ganong type, na parang, kumbaga, mas feeling ko noon, mas free ako to Hong just Kong, go wild. And English talaga sa Hong Kong. So, first time ba sa Hong Kong? Oh. Ay, hindi. Second time ko na. The first time I went to Hong Kong because of a cruise trip lang siya. Pero bata ka pa nun eh. Hindi, Natong ano nun? 13. Hindi ka bata nung 13. Dalagan na ako ng 13. Dalagan, 13. Was I 13? Ay, hindi 13. Hindi 13. After high school. I was 16. 17. 17 or 18 ata. Oo, bago ako mag-college. Yun yung trip ko bago ako mag-college. So, parang nag-stop lang yung barko sa Hong Kong. Sa mag-travel? Basta some place sa Hong Kong. Tapos parang 5 hours ka lang doon. Ganun lang. So, bumaba lang kami doon sa place na madaming sapatos. Tapos yan lang. Mongkok ba siya? Mongkok ata. Mongkok. Tama. So, na doon. Tapos, yun lang. So, I never got to go to Disneyland. Something that I'm really, really excited about. Disneyland. Excited din ako sa Disneyland. And then, yung cable car. Tapos, well, yun lang. So, yun yung mga nakaplano sa amin this month. Yeah. So, starting tomorrow, Palawan. Tapos Bora. Tapos next month, yun, sa ano naman. Yeah. Sa Hong Kong. So, malapit na birthday ko. Malapit na rin birthday ng mami ni CK, tita. Malapit na mga birthday namin. So, we're going to celebrate my mom's birthday sa Bora na. Si Mikey, nandito na kami, but he said na he's gonna work on his birthday. So, I don't know about that. Am I gonna work on my birthday? It's a Monday. You said you're gonna go to work. Oh yeah, because I missed the whole week prior to that. Ayun. Tapos, need to go to work. 30 is Monday. Oo. Our anniversary. Only I can salubong. Salubong with your family. Hindi mo ako sasalubong with my family. Because it's a Sunday. No, we don't salubong. I mean, just spend the Sunday. Yeah. And then, our anniversary is also coming up. Alam nyo guys, honestly, madugo talaga sa akin yung October to first week of November. No, like, malala talaga siya. Birthday ng mom ko, birthday ni Mikey, anniversary namin. As in, 1 week apart. November 6 kasi kami. So, Truth. 1 week. Wala kaming plans for our anniversary. May Hong Kong. Kasi may Hong Kong. Parang yun na yun eh. Honestly. Parang yun na yun eh. I actually scheduled it yun. Medyo nilayuan ko pa ng konti sa Bora trip para medyo makakapagpalakas pa ulit siya sa work. Pero kung may nanonood po dyan na tagang TV5, kung hindi pa siya nagpapaalam, at least alam niyo na. Uy, paano ako papaalam? Next week muna. Alam mo, paalam ako dalawa. Napaalam mo na yung Bora eh. So, kung meron man nanonood dito na taga TV5, alam niyo na. Hindi, alam naman na nila yun. So, ayun. And then after that, honestly, medyo scary na pagdating nitong December. Actually, pagbalik from Bora, medyo scary na siya for November? me kasi for work? start na. Actually, ngayon pa lang, nagsusstart na. So, medyo nala-line up na ang November. Ako, honestly, wala. Dami niyang trabaho ko, wala. November. Wala nga akong trabaho eh. November. December, ayan na. December talaga, madami. Wala kaming plans to travel on December kasi super busy season. Hoping that it'll be, kung hindi busier than December last year, medyo same naman. Kasi parang super super gulo kami nung we're very grateful. But very grateful. After November, our goal is to go to Japan by January. So, okay, sana. para makapunta kami sa Seiko.
Thank you very much again, Seiko, Mahal na mahal namin kayo. Yes, thank you so much to Seiko. And again, this is by the way, guys, ang daming 933. nagme-message pa din about the watches. Everything na pinapakita namin sa mga Boutique, podcasts. Seiko Boutique. Seiko Boutique. And you can also order from Seiko's website. Seiko Boutique. Pwede kayo mag-pre-order. So this is mine. This super love ko to. See, it matches my nails. Ako love ko nga ito. Green. Bagay pa sa t-shirt. So ayan, that's it for our episode today. Thank you very much, quick guys. Lang. In fairness, 30 minutes din. Ayun, quick lang. And we'll see you on the next one.